Tawagin na natin ang maghahatid ng magandang balita sa atin. Prepare na po natin ating mga sarili sa pakinig. Natawag ko po si Pastor Danilo Palacio. Hindi talaga maliwanag na yung mga ilaw, ano? Nakakala ko may spotlight, yung pala talaga maliwanag na yung ilaw natin. O? Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Napagpala po ba tayo ng Panginoon? Say amen. Amen. So, praise the Lord, ano? Congratulations doon, ano, sa ating dalagita, sa isang dalagita ron sa likuran na nakasayaw, no? Amen. So, purihin po ang Panginoon sa bagay na yon. Tunay nga, may mga pagkakataon talaga na binibigyan niya tayo ng mga moment, no? Para ma-enjoy natin yung buhay, no? Yan. Mga fun memory. Okay? Naalala ko nung estudyante pa ako, no? Minsan nanonood kami ng sine. Ako ng sine, no? Kasama ng mga classmate ko. Pagkatapos po noon, napakahaba ng pila doon sa sinihan. Blockbuster, yung palabas na movie. Okay? Nung malapit na ako doon sa may, anong tawag doon? Yung sa booth, no? Yung sa takilyera. Nagtatawanan na yung mga tao doon sa likod ko. Iniisip ko kung bakit sila nagtatawa, kung ano yung dahilan. Pagkatapos may biglang pumasok sa isipan ko na naalala ko, no? Yung suot kong t-shirt noon, meron siyang tatak. Alam din nyo kung ano nakalagay na tatak doon sa likod ng t-shirt ko? Ang nakalagay po doon, "Don't follow me, I'm lost." Tapos ang haba-haba ng pila nila, kasunod ko. Isang bagay pa, no? Noong 80s, high school na kasi ako noon eh, meron tayong dito sa Pilipinas, meron tayong local clothing brand, ang tawag namin. Nung high school kami, Alvin Sario, okay? Parang contemporary siya ng Hanes, ng US. Yung Alvin Sario, dito lang yun sa atin, yung Alvin. At pagkatapos, yung isang disenyo na gustong-gusto ko doon, yung print na gustong-gusto ko doon sa Alvin, kasi merong t-shirt doon, na yung print niya, merong isang structure, para siyang staircase maze, ganon, labyrinth. Okay, yung parang hanapin mo kung saan ka dadaan para makarating ka doon sa taas. Isang struktura na punong-puno ng mga hagdanan. Pero kapag tinignan mo mabuti, parang walang mga hagdanan na nagdudugtong doon sa isa para makarating ka doon sa taas. At pagkatapos doon sa baba, naroon si Alvin, nakasuot siya ng Alvin jeans, ng Alvin shirt, pagkatapos merong Alvin bag, umaapaw yung mga medicine, yung mga drugs, may syrup, may tablets, pagkatapos may injectable, umaapaw yun. Pagkatapos merong bubble dun sa ulo. Ang sabi ni Alvin, "Saan ako dadaan?" Okay? Isang katanungan na sa hapong ito ay pipilitin natin na bigyan ng katugunan, sapagkat yung pag-aaral po natin ay may kinalaman sa tanong na yon. At yung titulo po ng pag-aaral natin sa hapong ito, tinawag po natin, "Keep on the right track." Ang teksto po natin makikita sa Proverbs 4:25-27, pero bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Lord, muling maraming salamat sa iyo sa hapong ito. Niyadakila po namin kayo. Salamat sa pagkakataon na binigay mo para sambahin namin kayo, Diyos. Tunay na dakila ka sa buhay ng bawat isa. Sa pagpapatuloy, Panginoon, ng gawain, samahan mo kami. Sa pagpapahayag ng iyong salita, bigyan mo kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo. At hayaan mo, Lord, na maunawaan namin yung mensahe po ninyo para sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang ito mamalagi sa isip namin, kundi maging bahagi po ng buhay ng bawat isa sa amin. Muli, God, purihin ka sa pangalan po ni Jesus, itong aming panalangin. Amen po at amen. Palakpakan po natin sandali ang Panginoon. Okay. Keep on the right track. Ang teksto po natin makikita sa Proverbs 4:25-27. Basahin po natin. Ganito po ang sinasabi. Keep on the right track.
Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Make level paths for your feet and take only ways that are firm. Do not turn to the right or to the left. Keep your foot from evil. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Pag sinabi po natin keep on the right track, ano po yung pumapasok sa isipan ninyo? Ano yung pagkakaunawa po ninyo doon sa pararila na yun o sa praise na yun? Ano pong ibig sabihin nito? Tunghayan po natin. Sabing ganon, this praise means to continue following a correct and productive course to reach your goal or destination. Sabing ganon, ang pararila daw na ito, ano po, ay nangangahulugan ng pagpapatuloy sa tama at produktibong direksyon para maabot po natin ano po yung ating pangarap o lunggatiin ano po o destinasyon. Encouraging to maintain focus. Inihikayat po tayo nito para manatili po tayo nakatuon. Tama yung pag-aaral natin noong nakaraang linggo. And avoiding distraction or detours to ensure consistent progress. At para maiwasan po natin yung mga distraction, ano po, yung mga umaabala sa atin ano po at yung mga paliko-liko para masiguro po natin na magpapatuloy po yung ating progreso. Ang pag-aaral po natin sa hapong ito, hinati po natin sa 3 bahagi. Okay? 3-point division of the sermon. At ito po yung mga sumusunod. 1, look directly forward. Makikita po natin yun sa verse 25. Ano ulit yung sabi doon? Ang sabing ganon, let your eyes look straight ahead. Tama? Fix your gaze directly before you. Amen. Now, bakit po kaya napaka-importante ano po, ang tumingin po tayo sa unahan? Okay, kapag naglalakbay po tayo, kapag bumabiyahe po tayo, ano po yung importansya na ito? Okay? Sabi, this outlook, ano po yung viewpoint po na ito is important for it helps us Christians to keep advancing despite of the challenges that we may be encountered on the road, like the following. Yung pagtanaw pong ito, ano, sabing ganon, ay tumutulong sa atin. Importante ito sapagkat tumutulong po ito sa atin para manatili po tayong umaabante sa kabila ng mga hamon, ano po, na encounter po natin o nakakasalubong po natin, ano po, dun sa daan, kagaya ng mga sumusunod. Tingnan po natin kung ano-ano po yon. Letter A, distraction. Okay, anong ibig sabihin ng distraction? Sabing ganon, those that take our attention away from our course or direction. Ito po yung mga bagay na kumukuha ng ating mga atensyon, no, palayo doon sa ating kurso o doon sa ating direksyon. Okay? At ano-ano naman po ba yung mga common distraction na nakikita po natin sa kalye? Na kung iisipin po natin, ano po, meron pong relasyon sa buhay Kristiyano ng bawat isa sa atin. Ano po kaya yon? 1, billboards. Ano yung billboard? Yung mga karatula, no, kapag dumadaan tayo sa highway, may nakikita tayo mga billboard, no, kahit sa EDSA. Pag naglalakbay o bumabiyahe po tayo. Billboards of people or things that easily caught our attention. Ito yung mga billboards o karatula ng mga tao, mga bagay na madaling kumukuha ng ating mga atensyon. In our Christian drive, sabing ganon, we often come across with people and things so amusing and so tempting. Okay? Sa ating buhay Kristiyano, madalas ano po, may nakakatagpo po tayo. At meron po tayong mga nakikita mga bagay at mga tao na talaga po namang na-amuse tayo sa kanila. Maaaring napakagwapo nila at napakaganda. Okay? And so tempting, ang sabing ganon ng binasa po natin. Okay? Dahil po doon, our resolve na to entertain them by looking directly forward or ahead on the road will help us not to be distracted from our journey. Okay? Yung ating daw pong determinasyon na hindi po natin i-entertain, hindi po natin bigyan ng atensyon. Okay? Sa magitan ng pagtingin po natin, diretso doon sa ating hinahanap, ano po, sa kalsada, ay tutulong po sa atin para hindi po tayo ma-distract ano po sa ating paglalakbay. Alam po ninyo, pinili ko na yung calendar girl na ginamit po natin ngayon eh. Kasi actually, during 80s naalala ko yung
yung mga calendar girl na ginagamit ng ng White Castle, yung babaeng nakatupis, nakasakay sa kabayo, sila Lorna Tolentino, tama ba? Sila Laika Ugarte, sila Carmi Martin, sila Teche Agbayani, okay? Talagang napaka-sexy at talagang head-turner, talagang mapalingon ka kapag nakita mo. At delikado yon, tama, kapag bumabiyahe po tayo. Tama ba? Kapag nagdadrive po tayo at pagkatapos mayroong makakita kang mga ganung billboards na kumukuha na yung atensyon, ay delikado po yon. Baka mag-cause po yun ng disgrasya. Kaya dapat pong maiwasan po natin yung bagay na yon sa magitan ng pagtingin diretso doon sa ating atunguhin. Amen po? Pangalawa, a nice car traveling on your side. Ano pong sabi rito? Sabing ganon, there are times on our trip, that we find somebody that going the same way, driving a beautiful car on our side. Pagka bumabiyahe po tayo, may pagkakataon po na meron tayo nakakasabay na nakasakay sa isang magarang kotse. Tama? Hindi maiwasan yung mga bagay na yon kapag bumabiyahe po tayo. Okay? At sa mga pagkakataon, sabing ganon, hindi rin po natin maiwasan na ikumpara po natin yung ating sarili doon sa nagdadrive na magarang kotse at yung ating kotse doon din sa kanyang kotse. Tama ba? Ano yung relasyon nun sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Ano po ang relasyon nito sa atin? May mga pagkakataon sa buhay natin bilang Kristiyano habang naglalakad tayo sa mundong ito, habang naglalakbay tayo sa lakbaying binigay sa atin ng Panginoon, may mga pagkakataong nakaka-meet tayo. Meron tayong nakakasabay in our level na mas mainam kaysa sa atin. At sa mga ganung pagkakataon, hindi po natin talaga maiwasan na may kumpara po natin yung sarili natin. Okay? At doon po pumapasok yung distraction. Tama? Naliliis na yung ating atensyon at nawawala tayo doon sa focus. Okay? Doon sa landas kung saan tayo pinapapunta o tinatawag ng ating Panginoon. So bagay na yon dapat iwasan din po natin. Di ba, may makikita ka, ang gara-gara ng sasakyan, parang sasabihin mo sa sarili mo, parang mas bagay sa akin ito hindi sa kanya Tama? Hello? Nangyayari ba yon? May umiiling, may tumatango Hindi ko malaman kung paano ba Nangyayari ba yan sa buhay natin? Yung meron tayong nakikita mga bagay na posibleng pag-aari ng iba, pero iniisip natin na mas maganda yon kung tayo yung may dala. Okay? Parang mas bagay yun kaysa sa kanya Mas bagay sa akin yung sasakyan na yon. Pangatlo, wala. Ayan. A person on the street, sabing ganon, while on the road you may also find a particular person that you like and you're so attracted with. But the problem is that oftentimes that person you like is walking and going to different and opposite direction. Ano pong sabi? Sige nga, anong pagkakaunawan natin sa bagay na yon? Minsan, pag bumabiyahe po tayo, kapag naglalakad tayo, halimbawa, may mga pagkakataon na meron tayo nakikita, na tao, persona. Tama? Tama ba ko? Particular person na gustong-gusto po natin at pagkatapos talagang attracted po tayo sa kanya. Pero ang problema, madalas yung taong yun na nakikita po natin, madalas ano daw sabi? Lumalakad siya in different and opposite direction. Tama? Kung ikaw papunta ka sa kaliwa, siya naman pakanan. Ngayon, anong gagawin mo kung ikaw yun? Bilang Kristiyano, ahabulin mo ba yung taong yun at iiwanan mo na kung saan ka tinatawag ng Panginoon? Anong gagawin natin? Hello? So, isa po yun sa mga distractions sa buhay natin bilang Kristiyano habang nandito tayo, naglalakbay sa mundong ito. Tama ba? Tapos sasabihin natin, pag nakita natin siya, talaga, ito rin, parang bagay sa akin Pero iniisip naman, hindi natin alam, yung babae pala nag-iisip hindi naman to bagay sa akin. Magkaiba pala kayo ng iniisip na dalawa.
Okay? Hello? Nasusundan po ba ninyo ako? Pang-apat, ano pa yung mga distraction na nakikita po natin sa kalye? Sabing ganon, your passenger. Yung kasama mo mismo, doon sa sakyan o doon sa kotse. Pwede ba mangyari yon? To have someone on board so irritating and disturbing is so unfortunate. Ano sabi nga? More so in a long distance trip. Kapag meron tayong kasama na makulit doon sa sasakyan, kung ano-ano kinakalikot niya, naabala ba tayo? Nakukut ba niya yung attention natin bilang driver, pastor? Halimbawa, yung pasahero masyadong makulit kung ano-anong kinakalikot doon sa tricycle mo. Di ba nakukut yung attention po natin? Amen ba? At yung bagay na yun, pwedeng maglikha o mag-cause ng problema, pwede tayong madisgrasya. Tama? Hello? So, not to mind him by looking straight ahead will help you to focus for a safe driving. Anong dapat gawin? Dapat wag na lamang natin siyang intindihin o pansinin. Dahil tutulong po yun sa atin, yung pagtingin natin sa unahan po natin, okay, para magkaroon tayo ng ligtas na biyahe o pagmamaneho. Madalas, sino po ba yung posible na naiisip ninyo na kasama natin doon sa biyahe bilang mga Kristiyano? Sige nga po, magbigay kayo ng halimbawa na alam niyo nakasama natin talaga sa biyahe at hindi natin pwedeng iwan yun. Yung pamilya, kasama ba natin sa biyahe? Hello? Kailan sila nagiging problema? Halimbawa, meron kang asawa, pagkatapos Kristiyano ka, at alam mo, meron kang pagtawag sa Panginoon, pero yung asawa mo, yung misis mo, kontra. Doon sa gusto mo, magkaiba kayo ng gusto. Tama? Di ba nagiging problema yung bagay na yun? Nagiging cargo siya. Hindi lamang siya pasahero, kundi nagiging pabigat siya doon sa sasakyan mo. Dahil bit mo siya eh. Tama? Hello? Yung mga miyembro ng pamilya natin, yung posibleng mga anak natin, mga kapatid po natin, tama po ba? Isang bangka kayo o isang sasakyan kayo. Tama po ba? At dala-dala mo yun, cargo mo sila. Nagiging problema kapag magkaiba kayo ng paniniwala o pananampalataya at magkaiba kayo ng direksyon anong gustong puntahan. Amen? Yung tipong nagmamadali ka, kailangan makakain ka na, makatapos kumain, makapagligpit. Pagkatapos, yung kasama mo sa bahay, alam na, speaker ka, pero iniwanan ka, umakyat dun sa taas dahil meron pa siyang ibang gagawin. Tuloy, ikaw na nag-prepare, ikaw pa rin magliligpit ng kinainan niya. So, meron mga ganun pagkakataon, na nagiging cargo yung mga kasama po natin sa sasakyan, hindi lamang bilang isang pasahero. Panglima, yung telepono po natin. Okay? Nowadays, sabing ganon, we can't deny that our personal phone is the number one distractor not only in actual driving, but even so in our day-to-day activities, whether you're Christians or not. Totoo pa ba yung bagay na yon? Na yung number one distractor natin sa pang-araw-araw na buhay na meron tayo, hindi lamang bilang mga Kristiyano, pati po yung hindi mga Kristiyano, yung ating telepono. Tama ba? Pagkagising sa umaga, anong unang hinahanap? Anong unang kinakapa? Cellphone. Titingnan natin kung merong mga notification doon nung nakaraang gabi. Tama po ba? At pagkatapos, kapag Kristiyano ka naman, magbabasa ka ngayon, magde-devotion ka gamit ang phone, magbabasa ka ng Bible, kung kaya, anong tawag doon, audio mo, pinakikinggan mo, biglang, tin. Merong notification. Babasahin mo na naman yun. Tama ba? At pagka minsan, nang malengke ka, pagkatapos sa bahay, piniprepare mo na yung pagkain ninyo para pananghalian nyo. Pero nagtaka ka, bakit tinanghali ka? Ano kaya yung dahilan? Kasi habang nagchat-chat ka ng mga Ricardos, nanonood ka ng YouTube. Hello? Tama, mga in-betweens, bubuksan muli yung YouTube, hihinto ka sandali kapag mayroong mga importanteng nakita ka doon, at papanoorin mo muna yung mga balita. Ay, nakatakas na pala si Bato. Hello? Tama ba? So, nagiging abala siya, nagiging distraction siya para sa atin. Okay?
Kristiyano man o hindi. Totoo, hindi? Totoo. Hindi lamang yun mula umaga, no? Kundi maging bago matulog. Tama? Hello? Anong hawak natin? Yung huling-huling hawak natin bago tayo matulog? Cellphone pa rin. Telepono pa rin. So makikita natin kung gaano ito talaga kumukuha ng ating atensyon, kung gaano itong kinukuha yung oras po natin. Amen? At kung hindi po tayo maingat, aagawin po talaga nito tayo. Okay? Mula doon sa debosyon po natin sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. Sabi nila, from statistics, records of driving accident, just in 2018, naghanap po kasi ko ng latest, wala akong makita talaga eh. There were 400,000 people injured in crashes involving distracted drivers. Sabi nga noong 2018, meron daw pong 400,000 na tao ang nasaktan dahil sa disgrasya, ang dahilan, distracted driving. Nalito yung nagmamaneho, yung driver. Okay? Ang sabi pa nila, 2,841 lives were lost due to distracted driving. Mula daw po doon sa 400,000, meron daw 2,841 na buhay ang nawala o ang namatay dahil po sa distracted driving. And of those lives lost, sabing ka doon, ano daw? 1,730 yung mga driver mismo ang namatay. 600 naman at 5 yung mga pasahero. Okay? 400 were pedestrians. 400, doon sa 400 o doon sa 2,841 ay yung mga tumatawid lang. Nadamay sila doon sa may disgrasya. And 77 were cyclists. Kaya yun yung dahilan kung bakit nagkaroon na ng bicycle lane. Tama? Doon sa mga kalye o doon sa mga highway para maiwasan yung disgrasya. Dahil nasasama sila doon sa disgrasya. At anong dahilan? Madalas, yung distracted driving. Ano po ang punto natin sa bagay na ito? What we're saying here, distracted driving affects everyone. Hindi lamang yung driver, hindi lamang yung pasahero, pati yung tumatawid na walang kamalay-malay, nadadamay. Tama? At pati yung nagbibisikleta at namamasyal lamang, nadadamay sila. Ang dahilan ano raw? Distracted driving. Okay? Distracted driving affects everyone. And this is why to look directly forward or to look straight ahead, regardless of those distractions on the road, is important. Yun po yung dahilan kung bakit napaka-importante ng pinag-aaralan po natin na dapat tumingin po tayo palagi diretso saan? Sa ating unahan. Parang karugtong ito ng pinag-aaralan natin nung nakaraan. Yung right, Pastor? Right focus of faith. Tama ba? Okay, so parang sequel siya, in a way. Okay, alam po ba ninyo yung horse blinder o horse blinker? Alam po ba niyo yun? Yung tapahoho, yung nakalagay sa mata ng kabayo, yung nilalagay sa bakit kaya nilalagyan ng tapahoho yung kabayo? Bakit nilalagyan ng blinker? Palagay po ninyo. Opo, para magkaroon siya ng focus. Sabing ganon, blinkers, blinders, also non-blinkers, are used on horses to limit their field of vision. Para malimitahan yung kanilang nakikita, helping them focus on what is directly ahead and reducing distractions from their surrounding. Para hindi sila madistract sa dami ng mga sasakyan na kasabay nila sa kalsada. Kaya nilalagyan sila ng blinker o ng blinder. Tama? Nung nakaraan, last month yata yun, papunta kami ng PGH ni Dustin para magpa-check up. Sa unahan po namin, merong kabayo na merong kalesa na kakaliwa. Hindi ko matandaan kung saan. Saan bang yun? Sa UN ba kumakaliwa doon sa may sa Ross Boulevard? Kakaliwa siya. Anong nangyari? Bumisina yung kotse doon sa likuran
ng kabayo. Alam niyo nangyari sa kabayo? Nataranta yung kabayo. Okay, buti na lamang dahil may blinker yung kabayo, nakabawi rin kagad siya, takbo uli siya. Paano kung walang blinker at nakita niya na meron palang paparating? Hindi lamang busina, kundi meron talagang paparating na bagay na babangga sa kanya. Di lalo na nung disgrasya. Kaya galit na galit yung kutsero eh. Sabi ng kutsero, ba't bumisina ka? Ba't kailangan pa bang bumisina? Sabing gano'n, ano? Muntik na kasi silang madisgrasya at may pasahero siya nung pagkakataon na yon. So napaka-importante no, hindi lamang sa kabayo no, yung malimitahan yung vision po natin at matuon ito lamang sa unahan po natin kagaya ng kabayo. Amen po? Amen. Palakpakan nga po natin sandali ang Panginoon. Now, ano po yung punto natin sa bagay nito? Okay, the same principle must be applied in our Christian lives, that we must look directly forward or fix our eyes ahead to Jesus, who is the finisher of our spiritual journey for us to reach our goal or destination safe and secured. Yung parehong prinsipyo, dapat ina-apply po natin ito sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Dapat lagi din po tayo nakatingin sa unahan kay Kristo, na siyang nagtatapos ng ating spiritual journey, na siyang naroroon sa finish line, kung saan niya tayo tinatawag, para pumaroon, para maabot po natin ang ating goal, o ating lunggatiin, at yung ating destinasyon na ligtas at sigurado, secure. Amen ba? Letter A yun. Now let's go to letter B. Criticism. Ano po yung criticism? Sabi, criticism basically is the act of passing judgment on the merits, faults, or qualities of someone or something. Ang kritisismo daw, basically ito yung pagpapasa ng hatol o pagbibigay ng paghatol doon sa mga merito, pagkakamali o mga kalidad ng tao man o bagay. Tama? Merong kwento tungkol doon sa two critical frogs. Okay? Merong isang lalaki na nagbabantay doon sa isang pataniman doon sa gitna ng kabukiran, merong isang kubo kung saan siya tumatahan, doon siya natutulog. Pero ang naging problema niya pagsapit ng gabi, napakaingay ng palaka at hindi po talaga siya makatulog. Nangyayari yung mga bagay na yon, hindi lamang sa unang araw, kundi sa bawat araw na nilalagi niya doon sa dampa o doon sa kubo, sa gitna ng palayan. Isang araw, yung lalaking ito nagpunta sa bayan para bumili ng kanyang pangangailangan. At doon sa bayan, may nakita siyang isang restaurant na nagsiserve ng mga exotic foods. Okay, mga crickets, ano pa ba yung mga exotic foods? Kasama na yung palaka. Sabi niya, sakto. Pasok siya dun sa resto. Kinausap po niya yung manager. Tinanong niya kung saan kumukuha ng palaka yung restaurant na yon na inihahain po nila dun sa mga customer. At tinanong din niya kung magkano yung pagkakakuha nito. Ang sabing ganun ng lalaki sa kanya, Sir, sa akin na lang kayo kumuha, bibigyan ko kayo ng discount. Babaan ko yung presyo ng palaka kung sa akin kayo kukuha. Sapagkat doon sa aking tinutuluyan, merong libo-libong mga palaka. Napaisip yung may-ari ng restaurant. Yung namamahala doon sa restaurant. Sabi nga, sige, magdala ka at tingnan natin. Okay? Tuwang-tuwa yung lalaki nung papawi siya doon sa kanyang kubo, sa kanyang bangka, sa kanyang dampa. Iniisip po niya na hindi lamang mawala yung palaka na dumidistorbo sa kanya, kundi magkakapera pa siya, kikita pa siya. Tama po ba? At nung araw pong iyon, nagsimula na po yung hunt. Naghanap na po siya ng mahuhuling palaka doon sa may palayan. Lumipas po yung maghapon hanggang kinabukasan, alam po ninyo, nalungkot po yung lalaki. Pagka doon sa kanyang palayan, ang nahuli po lamang niya, na iniisip niyang libo-libo, ay 2 palaka. Kokak, kokak. Nagpapalitan lang pala yun. Ang kakala niya marami kasi palipat-lipat ng lugar. Palundag-lundag. Kokak, kokak, kokak. Nasusundan po ba ninyo? At pagkatapos nung bumisita na yung may-ari ng restaurant para tingnan kung ano yung mga uri ng palaka na meron siya, wala siyang maipakita kundi yung 2 critical frog.
Hello? Yung dalawang critical flag. Alam po ninyo, no, sa buhay po natin, lalo na sa atin bilang mga Kristiyano, hindi po kinakailangan yung napakaraming kritiko. Tama? Sa isang organisasyon, kagaya po ng simbahan, yung magkaroon ka na ng dalawang kritiko sa loob ng simbahan, sapat na yon para ma-disorganize ang simbahan o organization. Nasusundan po ba ninyo? Hello? Pero mo, iniisip niya, merong libo-libong mga palaka doon sa kanyang tinutuluyan. Pero ang totoo, meron lamang dalawa na nagpapalit-palit ng pagkokak nila at nagpatalon-talon doon sa may palayan. Okay? Saan natin yon? Saan ang puntos natin doon? Sa kritisismo. Tama ba? It needs only two critical or fault-finding members to create great noise and disorganization. Pero salamat at purihin po ang Panginoon dahil wala po nun sa atin. Amen ba? Amen. Amen. Isa pa po. Alam po ba niyo yan? The mirror criticism. Meron pong kwento, no, patungkol sa mag-asawa. Pangalanan na lamang natin yung babae na si Aling Sela at yung lalaki po naman si Mang Gustin. Lumuwas sila ng Manila, no po, at pagkatapos, may ugali kasi si Tatay Gustino, si Mang Gustin, na pintasero. Lagi siyang merong sinasabi at masasabi kahit kanino. Okay? At pagkatapos, minsan namasyal silang dalawa habang tumutuloy sila doon sa bahay ng kanilang anak sa Manila at pumasok sila sa isang gallery ba tawag doon, Pastor? Yung mga art gallery. Pumasok sila sa isang art gallery, okay? At pagkatapos noon, tuwang-tuwa no, si Aling Sela doon sa mga paintings, sa mga sculpture na nakikita niya. Samantalang si Mang Gustin naman, napakaseryoso at pa-ismid-ismid pa. Hanggang dumating no, yung sandali na kinakailangang manubig o tawag ito, mag-may I go out muna ni Mang Gustin. Hindi naman siguro siya, wala naman siguro siyang anong tawag doon. So, punta muna siya sa CR. Nagpaalam siya kay Nanay Sera na manunubig muna siya o iihi muna siya. Punta siya sa CR. Pero nagtaka si Aling Sela sapagkat lumipas na yung hindi lamang segundo at marami ng minuto ang dumadaan pero hindi pa bumabalik si Tatay Gustin. Iniisip niya na baka naligaw na no, yung kanyang asawa, yung kanyang hubby, kaya nagsimula na siyang hanapin si Tatay Gustin. Pagkatapos sa isang bahagi po ng art gallery, nakita niya si Tatay Gustin. At pagkatapos may kinakausap ito. Pinagsasabihan niya ng kung ano-ano at masasakit ng mga salita talaga. Okay? Nahiya si Nanay Sela sapagkat yung mga tao ron sa art gallery ay nakatingin na kay Tatay Gustin. Nilapitan niya si Tatay Gustin, pagkatapos hinawakan niya sa may balikat, kinalabit niya. Sabi niya, "Dear, ikaw yan, salamin yan." Nasusundan po ba ninyo? Kinikriticize niya yun, nakikita niya. Pero hindi niya alam yung kinikriticize niya, yung sarili niya mismo. Nakikita lamang niya yung kanyang imahe doon sa salamin sa harapan niya. Amen ba? Amen. Kaya dapat iwasan po natin yung bagay na iyon. Ano ang punto natin sa bagay na ito? Here we see that criticism, especially destructive criticism, damage the person who passes judgment just as much as the recipient. Kapag nagkikriticize daw po tayo ng ibang tao, hindi lamang natin nasasaktan yung tao na kinikriticize po natin, kundi bumabalik din po yun sa atin. Kinikriticize din po natin yung sarili natin sapagkat napapasama tayo, sumasama tayo sa paningin naman ng ibang mga tao na nakakita rin naman sa ginagawa natin. This occurs, sabing ganon, because criticism acts as a mirror. Nagsisilbing salamin daw yung kritisismo, often reflecting the criticizer's own internal struggle. No, madalas pinapakita nito kung ano yung nangyayari talaga sa kalooban ng kritiko. Tama? Yung kanyang inseguridad, yung mga negativity na meron siya pabalik sa kanyang sarili. Okay? Anong ibig sabihin? Meaning, what you criticize in others often reveals something you fear or dislike within yourself.
Madalas, sabing ganon, kung ano yung ayaw mo sa ibang tao. Ipinapakita lamang noon yung mga bagay na kinatatakutan mo at ayaw mo rin na nakikita mo saan? Sa sarili mo. Amen ba? Sa atin po bang naririto, meron po bang pagkakataon na naging kritiko tayo sa ibang tao? May pagkakataon din, no? Hindi tayo ligtas sa bagay na yon eh. Tama ba? Hello? Pero alam po ninyo, dapat isipin po natin, no, yung balik po noon sa atin. Saan ba ako? Tama ba ako? Meaning, what you criticize in others often reveals something you fear or dislike within yourself. And so, by constantly looking of their flaws, dahil sa patuloy mong pagtingin doon sa mga kamalian nila, doon sa mga kakulangan nila, you train your brain to be equally judgmental of your own abilities. Okay? Sinasanay mo lamang yung isipan mo na maging judgmental ka rin sa iyong sariling mga abilidad. Tama? Causing a decline in self-confidence ang nagiging dahilan ng pagbaba ng iyong tiwala sa sarili. Yun yung yun yung root niya kung bakit tayo nagkikriticize doon sa iba. Ang totoo, tayo mismo merong problema. Wala tayong tiwala sa ating sarili at yung bagay na yon na hindi tayo komportable, tinitingnan natin o hinahanap natin sa iba. Amen ba? Say amen. Amen. Therefore, sabing ganon, therefore as Christians, here we are encouraged not to be a critical and judgmental. Bilang mga Kristiyano, hinihikayat po tayo na hindi dapat tayo maging kritiko at mapanghusga. Okay? But to be considerate, to consider others better than ourselves. Okay? Dapat mas tinitingnan natin yung iba ng higit sa ating sarili. Narinig ko na ito, minsan tinuro to ni Pastor Jobet sa atin, dapat mas tinitingnan natin yung iba na higit sa ating sarili. Sa ganun, maiiwasan natin, yung pagiging kritiko. Lalo na kung may inclination tayo sa bagay na yon. Kung talaga namang marunong ka, matalino ka, tama, nakikita mo talaga yung kakulangan ng iba. Pero para maiwasan yon, dapat iniisip natin o tinitingnan natin, ipinapalagay natin na mas mahusay sa atin yung ibang tao. Ano pa? Moreover, Paul in Galatians 5:15 warns us against hostility and destructive behavior among believers. Sa Galatians 5:15, makikita po natin si Pablo na pinapaalalahanan po tayo laban doon sa paglalaban-laban at nakakasira na pag-uugali doon sa mga mananampalataya doon sa Galatia. Here the imagery of fighting and devouring, sabing ganon, conveys the idea of attacking, criticizing or harming one another, which can lead to mutual destruction if unchecked. Sabing ganon, ang nilalarawan daw po ng kagatan at lapaan, okay? Nilalarawan po nito yung idea, yung kaisipan ng pag-atake o pag-criticize na lang, pagpintas. Tama ba? Wala kasi yung ating pastorang babae na maling yung pagiging pagpintasero natin. Okay? Ipinapakita nun yung idea, yung kaisipan ng pag-atake, pagpintas, at na nakakasakit doon sa iba, which can lead to mutual destruction if unchecked. Na nauwi, saan daw? Sa pagkasira nating pareho. Okay? Hindi lamang yung taong kinikriticize ang nasisira, kundi yung nagkikriticize din mismo. Mutual distraction ang tawag doon. Pareho kayong nasisira. Sinisiraan mo siya, nakakita naman sa ginagawa mo, nasisira ka rin sa kanila. Amen ba? Nasusundan po ba natin? Okay. Letter B yun. Ano po? Ano pa? Letter C. NB. Ano po yung NB? Sabing gano'n, a resentful emotion caused by awareness of an advantage, achievement, or possession enjoyed by another.
coupled with a desire to possess the same thing. Ano po yun? Anong ibig sabihin? Ano sa Tagalog? Resentful emotion, ate. Ang envy daw po, yung pagkainggit, ano po, ay isang pangit na damdamin, na kalooban. Tama? Hindi magandang kalooban na nagmumula doon sa pagkakaalam po natin ng advantage. Ano ba yung advantage sa Tagalog? Doon sa pagkakaalam natin, na yung iba nakakahigit sa atin, sa kanilang mga narating o achievements, sa kanilang mga pag-aari na ini-enjoy po nila. Tama ba? Hello? Nasusundan po ba ninyo ako? O mali ang Tagalog ko? Kalamangan. Okay. Sabing ganon, ito daw yung pangit na nararamdaman po natin dahil o resulta po ito ng kamalayan o pagkakaalam po natin na merong mga taong nakakalamang sa atin. At merong mga taong mas malaki, halimbawa, yung narating na nila sa buhay po nila, yung mga achievements po nila, at yung kanilang mga pag-aari, nakahihigit sila sa atin at na-enjoy nila yung bagay na ito. Doon pumapasok ang inggit. Coupled, sabing ganon, bukod pa doon sa desire o sa pagnanais na maangkin din po natin yung parehong bagay na iyon. Sa madaling sabi, ito daw po yung pangit na damdamin na sa loobin po natin, na tawag dito, na hindi maganda at kapag nakikita po natin na ibang tao ay nakakahigit sa atin. At pagkatapos iniisip po natin yung mga bagay na meron sila, dapat po yun ay nasa atin. Ang tawag po doon, ano po uli? Envy or inggit. It's a form of emotional pain, no? Isang anyo ito ng masakit na saloobin. Steaming, nagmumula ito from social comparison leading to feelings of inadequacy. Nagsisimula po ito sa pagkukumpara ng ating mga estado sa buhay na nauuwi sa pakiramdam ng kakulangan at inferiority, ng kababaan, okay, at kabiguan and frustration. This is why envious people, sabing ganun, find it difficult to experience joy as they are fixated on what they lack rather than on what they have. Bakit daw po naiinggit yung tao at hindi niya na-enjoy yung kanyang buhay kung anong meron siya? Dahil saan daw? Dahil nakatingin siya sa mga bagay na wala siya, nakulang siya. At hindi doon sa mga bagay na meron siya. So anong dapat gawin para maiwasan yon? Baligtarin natin. Ang dapat tingnan natin kung ano yung mga bagay na meron tayo. At hindi yung mga bagay na wala tayo na meron yung ibang tao. Amen ba? Merong kwento, merong painting ng Envy, created po ito ni Giotto di Bondoni. Nilikha po niya ito, obra po niya ito noong 1306. Bahagi ito ng Seven Vices series and is located in the Scrovegni Chapel doon sa Padua, Italy. Doon sa artwork, sabing ganon, envy is personified as an ugly old woman enveloped in flames which symbolizes its consuming nature. Sa envy daw, doon sa paglalarawan ni Giotto di Bondoni, nilarawan niya ito bilang isang pangit na matandang babae na napapalibutan ng apoy. At ano nilarawan ng apoy? Nilalarawan po ng isang consuming nature ng inggit na tumutupok sa kanyang sarili. Tama? With the serpent, nakikita natin yung ahas na nanggagaling sa bibig ng babae. With the serpent is screwing back herself out of her mouth, that insinuating envy is self-destructive. Ipinapakita po nito yung ahas na lumabas sa kanyang bibig, sa kanyang bunganga, ay bumalik din sa kanyang sarili. Tama ba? At ini-insinuate noon, sinasabi noon sa atin na ang envy o ang inggit ay self-destructive. Sumisira ito sa ating sarili. Hindi doon sa mga taong kinainggitan po natin. Walang malay doon sa nararamdaman po natin. She also holds a sack of money that signifies greed and covetousness. Meron din hawak po siya na pera na kinakatawan po naman. Ano raw?
yung pagiging sakim, yung greed at covetousness, yung masamang hangarin o yung paghahangad. And he's surrounded by figures representing other vices on display. Kasi doon sa 7 vices, ano ba yung mga 7 vices, yung 7 sin? Envy, pride, greed, lust, gluttony, wrath, and sloth. Tama? So doon sa Padua, doon sa Italy, sa isang kapilya na ang pangalan ay Scrovini, gumawa ng pintura, si Giotto de Bondone, ng 7 vices. Okay, at isa doon, yung envy. At ganyan niya nilarawan yung inggit. Isang matandang babae, merong apoy sa paligid niya, na siya mismo ay tinutupok nito. Pagkatapos merong ahas na lumalabas sa kanyang bibig. Pagkatapos yung ahas na yon ay pumipilipit pabalik para siya mismo ang tuklawin. Amen ba? Pinapakita po lamang muli na yung envy po ay self-destructive. Okay? At kakambal no, yung kapamilya no, yung greed, at saka yung covetousness. Kaya tayo kasi naiinggit, merong bahagi sa atin na gusto natin, kung ano yung meron yung iba, dapat sa atin din yon. Tama, ang tawag doon, greediness. Okay? At yung covetousness, no? Magkakambal sila. Isa pa, yung greed at envy, ano rin po ito, no? Perfect twins for disaster, sabi nila ng ganon. Doon sa Eyes of Fables, merong kwentro, no, na kinuha na ng simbahan, pagkatapos binigyan na, no, ng ibang tawag dito, ng ibang atake, no, ng ibang kwento. Sabing ganon, meron daw pong magkapitbahay, no? Yung isa, greedy, at yung kapitbahay po naman niya, envious. Yung isa sakim, yung isa maiinggitin. Lagi silang nag-aaway. Hanggang yung pag-aaway na magkapitbahay na ito ay nakarating doon sa hari. Kaya pinatawag yung magkapitbahay. Dahil marami ng sumbong yung mga kapitbahay nila dahil sa ingay na ginagawa ng kanilang dalawang kapitbahay. Uli, yung isa sakim, yung isa maiinggitin. So pinatawag sila ng hari. Pagdating doon sa hari, sa harap ng hari, nakaisip ng paraan ng hari para i-punish yung dalawang magkapitbahay na yon. Ang sabi ng hari sa kanila, magbibigay ang hari ng isang kahilingan sa kanilang dalawa. At walang pagsala, tutuparin yun ng hari. Sa sino mang maunang hihiling. Okay? Kaya lang, ang catch, magiging doble naman yung tatanggapin ng isa pa. Halimbawa, sino ba? Si John Ray at saka si Leonard. Okay? Ang sabi ng hari, magbibigay ako ng isang kahilingan sa inyong dalawa. Yung unang hihiling, ipagkakalob ko yung kanyang kahilingan. Ano man yun, gano'n man kalaki. Pero, tatanggapin ng isa na hindi nakahiling ng doble kung ano man yung hiniling ni John Ray. Amen? Nasusundan po ba natin? Pero dahil yung isa sa Kim, iniisip niya, hindi pa pwede yun. Dapat lahat sa akin lang, hindi maaaring meron din siya ng higit sa akin. Kaya ayaw niyang humiling. Ayaw niya maunang humiling doon sa may-hari. At gayon din yung naglalaro sa isipan ng inggitero. Sabi niya ganon, hindi rin pa pwede yun. Okay? Dahil kapag humiling ako ng isang bagay, halimbawa humiling ako ng gabundok na ginto, ang tatanggapin niya, 2 bundok na ginto. Okay? Mas lamang pa siya sa akin. At dahil doon, dahil sa inggit na yun, nagde-develop yung tawag dito, yung hatred, parang ganon, sa kalooban ng envious, ng inggitero. At pagkatapos, para sabi niya sa loob-loob niya, para hindi niya makuha yung gusto niyang magkaroon siya, para masabotage niya kung anong gustong hilingin, ng sakim, nakaisip siya ng paraan. At pagkatapos, yun ang sinabi niya sa hari. Alam po ba ninyo kung anong hiniling ng inggitero doon sa hari, ng envious? Ang sabi niya ganon, mahal na hari, ibig ko pong dukutin niyo yung aking isang mata. Dahil sa isip niya, kapag dinukit yung isa niyang mata, dudukitin din naman yung 2 mata ng kaaway niya. Tama?
Alam po ninyo, startled yung hari, napaisip yung hari nung pagkakataon na yun, pero wala siyang magawa, kundi sundin yung sinabi niya, yung pinangako niya. So, ang nangyari, ang ending, dinukot yung ang isang mata ng inggitero, at pagkatapos yung sakim naman, dinukot yung dalawang mata. Yung tao, yung lalaki na gusto lahat, meron siya, dalawang mata ang nawala sa kanya. Okay? At yung inggitero, yung naiinggit na walang dalawang mata, natanggal naman yung isang mata niya. Nasusundan po ba ninyo ako? So makikita po natin kung paano sumisira, okay, yung envy sa buhay ng isang tao. At gayon din po ito sa atin bilang mga Kristiyano. Ano ang punto? It is evident from this point that like negative criticism, envy is a self-destructive emotion that eats nothing but its own heart. Okay? Isa itong negatibong damdamin at self-destructive. Sumisira ito sa kanyang sarili at kinakain ito walang iba kundi yung kanyang puso mismo. For it hurts the person who experiencing it, trapping him in negativity that damages his own well-being rather than affecting the person he envied. Tama? Ang sinasaktan kasi nito ay yung tao mismo nakakaranas noon. Wala naman kasing malay yung ibang taong naiinggit ka sa kanila eh. Tama ba? Ikaw lang yung nakakaramdam noon eh. Kaya ang sinisira noon ay ang iyong sarili mismo. Okay? It eats nothing but its own heart, for it hurts the person who experience it, trapping him in negativity. Ikinukulong siya doon sa isang negatibong tawag dito. Doon, sa negativity, ikinukulong siya sa lugar na yon at pagkatapos sinisira nun yung kanyang sariling pagkatao rather than affecting the person he envied. Samantalang yung kiniinggitan naman niya ay hindi apektado. Okay? Natutulog yun ng maayos. Pero siya hindi siya makatulog dahil inggit na inggit siya sa tao na ito. Okay. Diba? Kasi hindi mo naman alam yun eh. Kaya maayos yung tulog mo. Masarap kang humilig, sabi gano'n ni Pastor. Pero yung tao na naiinggit dun sa iba, siya nakakaranas ng problema at pwede ka pang atakihin sa puso dahil sa sobrang inggit mo dun sa tinatamasa ng iba. Okay? Letter D. Ano yung letter D? Rivalry. Sabing ganon, rivalry is the state of two people or groups engaging in the lasting competitive relationship. Ang rivalry daw, o yung pagtutunggalian, ay kalagayan ng dalawang tao o grupo na matagal na nagtutunggalian o naglalaban. Yun yung relasyon na meron sila, lagi sila naglalaban. Rivalry is the against each other spirit. Ito yung espiritu na nagsasabi ng tunggalian sa isa't isa, between two competing side. Okay. Bilang halimbawa, siguro tingnan natin itong nangyari doon kay Richard I sa The Lionheart ng England tsaka kay Philip Augustus II. Tama ba? Okay. Yung dalawa kasing iyan, yung isa po hari ng Inglaterra, si Richard the Lionheart, at pagkatapos si King Philip II po naman, hari siya ng Pransya. Magkaibigan yung dalawa, to the point na magkasama silang kumakain sa isang hapagkainan. Bihira nangyayari yun sa dalawang hari na magkaibang tawag dito, malalaking mga bansa. Okay? Madalas magkasama silang kumakain sa hapag at pagkatapos may pagkakataon pa na natutulog sila sa isang tulugan at sa isang kama. Kaya yung mga LGBTQ, yung sa panahon natin ngayon, sila sabi na bakla daw yung dalawa, Yung pareho sabi nila, si David tsaka si Jonathan, bakla din daw yun. Dahil meron dun sa 1 Samuel yata yun, 18:1, hindi ako sigurado, pwede na ninyong i-google, nasabing ganon, Jonathan loved David. At pagkatapos nagkaroon sila ng sumpaan. So parang ganun sa Biblia, yung mga LGBTQ kasi kung anong naisip nila para ipagtanggol yung stance po nila. Ayan din, ganun din sila.
Magkasama silang kumakain, magkasama silang natutulog. Pero nagkaroon na ng problema nung third, crusade. Nung gusto na nilang palayain yung Israel, dahil yung Israel noon, nakonquer siya ng Syria at saka ng Egypt, sa pangunguna ni Saladin. Isa siyang Kurdish, sultan ng both Egypt at saka ng Syria. Kaya lang, habang nakikipagdigma sila dun sa pangatlong krusada, dun sa Holy Land, ay ang natatanyag palagi, si King Richard, si the Lionheart. Okay? Kasi magiting siya talagang mandirigma, samantalang si Philip, sabing ganon, anong tawag doon? Strategist. Siya yung nagpaplano, pero sa pagdigmaan, ang nakikidigma talaga si King Richard. Ang napapansin tuloy, si King Richard. Pero hindi nila alam, ang ulo noon, ang nagpaplano ron, yung King of France. Nasusundan po ba natin? So nagkaroon sila ng problema. Pumasok na yung inggit sa buhay nila. At nainggit na nga si King Philip doon kay King Richard. At sa huli ay namatay. Pinapatay niya si King Richard. So makikita po natin na yung rivalry, ganun yung ginagawa kapag pumasok ito sa buhay po natin. Early in their relationship, the two were exceptionally close, often described as sharing the same bed and dining table in a show of intense political unity. Their partnership, though, fell apart during the Third Crusade when Philip was often unshorn by Richard's charisma and military success, which deeply offended the French king. So yun nangyari, nainggit si King Philip, at pagkatapos, silang dalawa mismo ang naging magkalaban hanggang sa uli na matay, napatay si King Richard. Isa pa, kilala ninyo si F.B. Mayer? Okay, siya? Bible teacher. Sabing gano'n, nung panahon daw, na nagpapastor, si F.B. Mayer dun sa Christ Church, dun sa London, si Charles Spurgeon po naman, yung Prince of Preachers, ay nagpapastor po naman sa Metropolitan Tabernacle. At pagkatapos si George Campbell Morgan, Prince of Expositors, ay nagpapastor din sa Westminster. So magkakasabay po sila. Magkakalapit lamang yung mga simbahan nila. Sa isang confession na ginawa po ni F.B. Mayer, sinabi po niya yung ganito. Sabi niya, I find in my own ministry that supposing I pray for my own little flock, God bless me. God fill my pews. God send me a revival. I miss the blessing. Sa kanyang confession, sinasabi niya na kapag nananalangin daw siya sa Panginoon na pagpalain yung kanyang kawan, yung kanyang maliit na kawan, at pagpalain siya at pagpalain yung mga upuan, magkaroon ng laman. Ang sabing ganon, at magpadala ng revival ang ating Diyos, ang sabing ganon, namimiss daw po niya yung blessing. But as I pray for my big brother, Mr. Spurgeon, on the right-hand side of my church, God bless him. Or my other big brother, Campbell Morgan, on the other side of my church, God bless him. Okay? I'm sure to get a blessing without praying for it. For the overflow of their cups fills my little bucket. Nagkaroon ng pagkakataon na sabay-sabay na nagpapastor. Si F.B. Mayer dun sa Christ Church dun sa London, pagkatapos sa Tabernacle Church naman, o Metropolitan na Tabernacle, si Charles Spurgeon nagpapastor, pagkatapos sa Westminster po naman, nagpapastor si Campbell Morgan. Yung isa, Prince of Preacher, yung isa naman, Prince of Expositor. Theologian ang ibig sabihin. Si F.B. Mayer, Bible teacher. Contemporary niya si Dwight L. Moody, si D.L. Moody ng Amerika. Sabi ni F.B. Mayer, sa tuwing mananalangin ako, napagpalain ako ng Panginoon, at pagkatapos punuin ng Panginoon yung mga bangko sa aking simbahan at magkaroon ng revival sa loob ng aking simbahan, hindi ko nakukuha yung sagot ng aking panalangin. Pero kapag nananalangin ako, napagpalain ng Panginoon si Campbell Morgan doon sa simbahan, sa kanan ng aking simbahan, at pagpalain ng Panginoon ang isa ko pang big brother na si Charles Spurgeon, tsaka ko natatanggap yung biyaya na kailangan ko. Bakit daw? Sapagkat yung overflow ng mga tao na nagpupunta sa simbahan ni Campbell Morgan at yung overflow ng mga tao na nagpupunta sa simbahan ni Charles Spurgeon,
napupunta sa kanya. Kasi puno yung simbahan ng dalawa eh. Ang nangyayari, yung excess, yung sobra, napupunta sa kanyang maliit na flock. At nare-receive niya yung blessing na gusto niyang mangyari sa kanyang simbahan. Yun pala yung pangontra doon. Tama? Mentras nakakaramdam po tayo ng inggit sa ibang tao, sa halip na mag-pray tayo na pagpalain mo ako, Lord, para maging kagaya din niya ako. Okay? Mas namimiss natin yung blessing na para sa atin. Pero kapag pinagpipray natin siya na lalo siyang pagpalain, yung overflow ng pagpapala ng prayer natin para sa Kanya, natatanggap natin yung bagay na yon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin sandali ang Panginoon. Okay. I'm sure to get a blessing without praying for it, for the overflow of their cups fills my little bucket. No? Napaka-humble ni F.V. Mayer. Ang confession niya, no, makikita natin yon sa The Wycliffe Handbook of Preaching and Preachers. Sinulat ito ni Warren Wiersbe, page 193. Anong punto natin dito? Rivalry, sabi ganun, often creates an atmosphere of jealousy, leading to feelings of hatred. Okay? Bitter competition and emotional distress. Ang rivalry daw, yung pagtutunggali, ay lumilika ng atmosphere ng pagsiselos na nauwi sa damdamin ng pagkagalit at pagtatanim, okay, sa ating kakumpetensya na nagdudulot sa atin ng emotional distress. Naalala ninyo yung nangyari kay King Saul? Hello? Ano yung kwento kay King Saul? Nung magsimula siyang na magselos kay King David, kay David. Kasi siya yung hari eh. Tama? Pero ang pinipraise kasi ng mga tao nung panahon na yun sa David. Sabi nga, pag galing sila sa digmaan, si King Saul pumatay ng libo-libo, si Haring David pumatay ng laksa-laksa. Okay? Tens of thousands. So, ang nangyari, pumasok na yung inggit, pumasok pa yung selos. Ano nga pala yung pagkakaiba ng inggit sa selos? By the way? Anyone? Pero magkapatid yun eh, no? Yung inggit tsaka yung selos. Yung inggit, parang gusto mo na yung nasa kanya, mapunta sa'yo. Meron ka. Yung selos naman, selos yun. Nawala ako ha. Iniisip ko ano yung pagkakaiba eh. Nakita ko na yun eh. Hindi ko pa sinulat eh. Okay. Yung greed naman, yung greedness, tsaka yung yung envy, anong pagkakaiba? Sabing ganon, yung greed daw is about parang yun, nailista ko yata yun. Sabing ganon, yung greed daw is for you to, tingnan ko na nga. Ay, wala pa sasakay yung cellphone ko. Meron po ba? Greed and envy. Envy. Makuha yung sayo. Yung pag-aari mo, makuha pa niya. Parang ganon. So, ganyan na nangyari kay King Saul. So, nakita natin doon sa kwento ni King Saul, nung pumasok na yung envy at jealousy, ano nangyari? Wala na siyang hinangad sa buong buhay niya, kundi mapatay niya si Haring David. Tama? Lagi siya naghahanap ng dahilan tsaka pagkakataon para mapatay niya si Haring David. At lahat ng yun nangyari dahil sa envy at na nauwi doon sa jealousy. Yun kasi ang kinikreate niyang atmosphere. Okay? Instead of finding contentment in your own journey, sabi nga doon, you become trapped in a win-lose mindset. Sa halip daw na makontento tayo sa ating sariling lakbayin, ay nakukulong po tayo doon sa kaisipan na manalo o matalo. Where another person's success feels like your personal failure. Kung saan yung pagkapanalo ng iba, ang pakiramdam mo, natalo ka. So nakakulong ka sa ganong kaisipan, ganong mentalidad. Yun ang ginagawa ng rivalry. Nauwi yun sa envy at doon sa may jealousy. Therefore, anong dapat gawin? Sabi,
Therefore, celebrate for the progress of others without being jealous. Ito yung ginawa ni FB Mayor. Celebrate for the progress of others without being jealous and feeling threatened. Dapat daw, maging masaya po tayo sa progreso ng iba nang hindi tayo nagsiselos at na merong pakiramdam na natatakot tayo at makuha niya kung ano pa yung meron sa atin. Sabing ganon, run. Tama ba? Meron ba dyan? Run your own race and focus entirely on your own goals, values, and journey. Sa halip, ang dapat po natin gawin, sabing ganon, tumakbo tayo sa ating sariling takbuhin. Okay? Ito natin yung ating atensyon, yung ating pansin, kung ano po yung gusto nating mangyari. No? Kung ano yung gusto nating maabot, that's the word. Kung ano yung gusto nating maabot, okay, yung mga values, yung mga pagpapahalaga po natin, at doon sa lakbayin po na meron tayo. Remember yung kailan, sinabi natin, yung sa race, merong oval, track. Tama ba? Meron yung lane. Yung Olympic, field, track and field, parang 9 lanes yun. Okay? Kasi 8 Pero yung kapag sa Olympic yata talagang 9. Pero 8 lang ang tumatakbo ron. Bakante yung isang lane. Yung outer part, walang tumatakbo doon. Namaya sabihin natin kung anong relasyon dun sa atin. Doon sa lane na yon, doon sa siyam na lane na yon, yung mga tumatakbo doon, whether 100-meter dash, 200-meter dash, o 400-meter dash, may kanya-kanya silang lane. Tama? At meron din silang kanya-kanyang takbuhin base doon sa kanilang kakayahan o expertise. Tama? Yung sanay sa mabilisan pero madali lamang silang mapagod, sila yung tumatakbo doon sa 100-meter dash. Pero kapag malakas yung resistensya mo, ay pwede ka sa marathon. 40 miles ang kaya mong takbuhin. Tama ba? Depende sa kakayahan pagkatapos meron kang sariling lane. Okay? So, hindi na kinakailangan nahangarin pa natin yung lane ng iba. Dahil ang bawat isa sa atin ay merong linya na binigay ng Panginoon sa unahan natin para takbuhin at marating natin yung punto kung saan tumatawag siya sa atin. Amen ba? Maring si Ate Rina tumatakbo sa lane 1, si Ate Ruby doon sa lane 3. Okay? Doon ka lang tatakbo para hindi ka ma-disqualify. Nasusundan po ba natin? Amen. At nakadepende po 'yon sa kakayahan din po natin, yung haba ng ating takbuhin. Amen? At sabi natin kanina, yung 9 lane, walang tumatakbo doon. Ano kaya yung sinasabi nun sa atin bilang mga Kristiyano? Naalala ko yung isang mga ngaral, sabi ng ganon, doon sa 9 lane daw, kasama nating tumatakbo ron, ang Panginoon mismo na yung banal na Espiritu. Line niya yon. Lane niya yon. Okay? Kasabay natin siyang tumatakbo. Nasusundan po ba natin? Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Okay. Pangalawa po lang pala tayo. Hindi po, maiksi lang naman tong punto to. Humaba lang talaga doon sa una kasi maraming distractions. Okay? Pangalawa, level your rugged fat. Sa verse 26, mabasa po natin, make level fats for your feet. Patagin natin yung daan natin sa ilalim ng ating mga paa. Sabi, it is important to know that for us to have a smooth and safe journey, we have to personally level the rough or the rugged parts of the road. No? Dapat daw po, para magkaroon tayo ng maayos na takbuhin, at safe na takbuhin, o journey, o paglalakbay, dapat nile-level daw po natin yung mga rough road, yung mga malubak na daanin o landasin na tinatakbuhan po natin. The text is clear, yung teksto po natin malinaw, that we have to make and not just to take. Magkaiba po kasi yung to take the level fat for our feet. Tama ba? Ang sabi ng talata, make the level fat for your feet. At hindi, take level fats for your feet. Okay? Gamit ko po rito yung NIV version, pero yung mga 80s version pa natin. Kasi ngayon, yung mga NIV sa po natin, iba na yung translation pag kinumpare mo dun sa mga NIV version nung araw, magkaiba na. So yun ang sabi, make level fats for your feet. Kasi nung ginawa ko rin yung mensaheng to, matagal na rin.
Okay, kaya yun yung gamit ko no, dito, nung ginawa ko siya noon. Okay, it is important to know that for us to have a smooth and safe journey, we have to personally level the rough and rugged parts of the road. The text is clear that we have to make and not just to take the level parts for our feet. Dapat daw tayo talaga yung nagpapatag. Kapag malubak, okay, anong dapat gawin? Iiwasan ba natin? Pupunta tayo dun sa smooth path? Hindi. Patagin natin dahil yun yung binigay na landas para sa atin. Yun yung daan na nilagay sa harapan natin. Hindi mo kinakailangan lumabas kung saan ka nilagay ng Panginoon. Okay, ikaw gagawa ng paraan para mapatag yung daanan na yun. Nasusundan po ba ninyo? Say amen. Okay. Tignan po natin yung ating illustration. Nakikita po ba ninyo yan, yung Panama Canal? It's an 82 kilometers artificial waterway that cuts through the Isthmus of Panama. No? Yung Panama kasi, merong Isthmus part yun, yung makipot na lupa. Okay? Ang bahagi nun, merong mga hilly part, pagkatapos merong mga swamp area. Dati kasi, kapag naroon ka sa may Atlantic Ocean, pupunta ka ron, pwede, Atlantic, tas Pacific. Kung nasa Pacific ka, pupunta ka sa Atlantic Ocean, bababa ka pa sa South America. Iikot ka ron sa may Chile, tsaka sa Argentina. Okay, mula dun sa Panama, na dapat pwede ka nang dumaan, no? Tumawid, bababa ka pa ron sa may dulo ng South America. Nadaanan mo yung Colombia, yung Ecuador, yung Peru, yung Chile, yung Argentina. Ang dami mong bansang dadaanan bago ka makarating, makaikot dun sa may Atlantic Ocean. Ganyan din kapag galing ka sa Atlantic Ocean, iikot ka rin, no? Punta ka ron sa may Brazil, pababa ron sa may Argentina, bago ka makakaikot papunta sa may Pacific Ocean. So anong ginawa po nila? Yung mga hilly fort, doon sa Isthmus Port ng Panama, doon sa makipot na lupain ng Panama, sa pinakamakipot na bahagi nito, gumawa sila ng waterway. Yung mga bundok, ginawa nila ng bahagdan. Pinatag nila. Nakikita po niyo yung drawing, yung illustration, yung ano po natin, yung illustration po natin. Hello? Pinatag po nila, tapos gumawa sila ng fairway doon sa mga swamp area. So nakita po ninyo, ang ginagawa po nito, pumapasok po yung barko doon sa lock na yun. Meron pong gate yun. Halimbawa dun sa number 1, papasok siya ron. Merong gate yan. Pagpasok ng barko doon sa gate na yon, magsasara yung gate. Makukulong siya ron sa gate. Magpapump in yung tubig, lulutang yung barko. Paglutang ng barko, tatapat na siya doon sa gate number 2. Papasok naman siya ron. Nasusundan ba ninyo? Pagpasok niya doon sa gate number 2, sasara uli yun, magpapumpin na naman ng tubig, mapupuno uli ng tubig, lulutang siya, hanggang magle-level siya doon sa gate number 3. Nakita ninyo kung paano umakit yung barko sa bundok? Pagkatapos nun, pagdating nun sa kabila, pababa naman siya. Ang gagawin naman, di ba, puno yung mga tangke. Magpa-pump out naman. Tatanggalan ng tubig yun hanggang lumevel siya doon sa mas mababang lock. Bubukas yung gate, papasok doon sa mas mababang lock. Tatanggalan uli ng tubig, bababa siya ng bababa, hanggang makalevel siya uli doon sa dagat. Nakatawid siya. Galing ka ng Atlantic, pagtawid mo, Caribbean na. Pagkatapos, ayan na yung Atlantic. Galing ka ng Pacific, pagtawid mo, Caribbean, tapos Atlantic Ocean. Pag galing ka man ng Atlantic Ocean, dadaanin ka ng Caribbean, tapos doon sa fairway, paglabas mo doon, nasa Pacific Ocean ka. Nakita ninyo kung gaano pinadali yung kanilang biyahe, yung kanilang paglalakbay ng mga navigators, ng mga seaman po natin. Dahil yun sa Panama Canal. Paano napadali? Iniwasan ba nila? Sa halip na umiikot sila, doon sa malayong lugar ng Chile tsaka ng Argentina, ang ginawa nila, pinatag nila yung mga hill portion ng Panama para doon sila lumusot papunta doon sa kabilang karagatan. Nasusundan po ba natin? Hello? Yun po yung sinasabi natin, make level paths for your feet. Hindi lamang tayo mamimili o kukuha ng smooth path na gusto nating takbuhan o lakaran, okay? Dapat tayo yung gagawa nun mismo. Nasusundan po ba natin? Hello? Say amen. May kausap pa ba ako? Amen. So, ganun po, no? Ang gumawa niyan yung mga Americans. Yung Mont Blanc, alam po ba niyo yun?
yung Mont Blanc Tunnel, ano po, ginawa ito noong 1959 hanggang 1965. Meron itong 11.6 kilometers road tunnel connecting France and Italy, no, under the Alps or Alpine region. Noong araw po kasi, kapag galing ka ng France o ng Italy, tapos gusto mo pumunta sa France o sa France ka, pupunta ka ng Italy, magpapaikot-ikot ka doon sa Alpine region, doon sa Alps, doon sa mga bundok ng Alps. Now, inisip nila kung paano makapadali yung biyahe. So, anong ginawa nila? Sa halip na magpasikot-sikot sila at iwasan po nila yung mga bundok, ang ginawa nila, dumaan sila mismo. Gumawa sila ng daan, doon mismo sa bundok. Hello, binutas nila yan. At yung kabila niyan, kung galing ka ng France, ang kabila niyan Italy, at kung galing ka ng Italy, lalabas ka na sa France. Nasundan po ba ninyo? So, ganun nila pinadali. Ganun nila inayos yung kanilang mga biyahe, ano po. At sa halip na iwasan yung mga bundok na yun, ang ginawa nila, gumawa sila ng patak na daan sa loob mismo ng kabundukan. Amen ba? Amen. So, anong punto natin? Ang punto po natin, here we see that in order for us to have a level path for our feet, we have to be intentional, as our text today is saying. Ano po, kagaya ng sinasabi ng teksto po natin, dapat intentional po tayo. Tayo mismo gumawa noon. Accordingly, we're the one we're supposed to make the initiative and to have the will to continue. Dapat tayong gumawa, magpasimula ng pagpatag ng ating daan, no? At pagkatapos meron tayong kalooban para magpatuloy. And with the help, and with the power of God, okay, of course, which is far greater than any powerful tunneling and leveling machinery, we will be able to pass through the rugged road of rocks and mountains. No? At sa tulong ng Panginoon, kapag ginawa po natin yung mga bagay na yon, ano po, ay sa kanyang kapangyarihan na higit pa dun sa mga kapangyarihang human tools na meron po tayo, ay kaya po nating makatawid. Okay? Kaya po nating malagpasan yung mga baku-bakong daan ng batuhan at saka ng mga kabundukan. Nasusundan po ba natin? Amen. So number 3, lead or direct your life straight. Makikita natin yun sa verse 27. Anong sabi ron? Do not turn to the right or to the left. Okay? Anong pinapakita nito? In this verse, we are encouraged as pilgrims or travelers to lead, direct, or drive our lives on straight path, leading to our destination or goal. Sa talatang ito, iniikayat po tayo bilang manlalakbay na pangunahan, o i-direct po natin yung ating mga buhay sa isang tuwid na landasin para maabot po natin yung ating ano yung sabi mo kanina, Pastor, sa goal? Yung goal kanina yung sabi mo? Para maabot natin ang ating goal, ano po yung ating destinasyon. Dito, yung guro, si King Solomon ay nagtuturo, is saying that we should not turn our direction either to the right or to the left, to keep focus and maintain our course until we reach our destination or the point, okay, from where Jesus is calling. So makikita po natin, sa talatang ito, nagtuturo yung ating tagapagturo, si King Solomon, sabing ganon, na hindi dapat tayo magbago o lumiko sa ibang direksyon, kaliwa man o sa kanan nito. Dapat maging focus po tayo, nakatuon lamang yung ating takbuhin doon sa ating direksyon, sa ating kurso, hanggang marating po natin yung ating destinasyon. Mula doon sa punto kung saan tayo tinawag ng Panginoon, hanggang sa punto kung saan niya tayo tinatawag o dinadala. Okay? Ayan. Parang malalim yung parang yata ako dito, kababa ko lang ng barko, kaya ito yung mensahe ko noon. Okay. So, sa amin po kasi, nakikita niyo po merong course line. Hello? Nakikita niyo yung straight line na yon, yung A papunta doon sa B, doon sa figure A. Pagkatapos sa figure B naman, merong A papunta doon sa C. Merong straight line. Ang tawag doon, course line. Pinaplat yon sa mapa, yun po yung magiging takbuhin ng barko.
Doon sa ating graphic A, makikita natin yung direksyon ng barko. Kapag plinat mo yon, dinala mo doon sa compass, makikita mo yung direction niya nasa 320 degree. Tama, northwest. Doon naman sa letter V, doon sa figure V, o doon sa graphic natin sa B, yung kurso niya, ito yung straight line na ito, kapag plinat mo yan, yung, anong ruler tawag doon? Plating ruler, yung magkakambal, yung dalawa. Parallel ruler ba tawag doon? Nalimutan ko na eh. Kapag plinat mo yon, dinala mo yung ruler doon sa may mapa, doon sa may compass, makikita mo kung saan yung direksyon ng barko. Tama? Kapag plinat mo yon, ang makikita mo ron, 340 degree northwest. So, yun yung direksyon ng barko. Pwede siyang relative or true north. Okay? Pag sinabing relative, ito po yung direksyon ng barko base sa kanyang kurso, doon sa direksyon mismo ng barko. Kapag true north, iba yon. Yung talagang north tsaka west. Kasi kapag sinabing relative, kung saan kung saan yung ulo ng barko, yun yung north niya. Yun ang relative relative north, no? So, merong guhit yan. Then from time to time, chine-check namin yon. Pag napunta kami doon sa halimbawa, doon sa 320 degree, doon sa LA, papunta doon sa B. Pagkatapos, alas 5, halimbawa, alas 6, check namin yon. Kung naroon pa kami sa course line, paano na-check yon? Dati wala pang GPS dito sa lupa. Ang GPS ginagamit lang yun sa barko at sa may eroplano. Tama? Kapag nakita mo sa GPS yung latitude mo at yung longitude mo, pag pinagsalubong mo yon, makikita mo yung tuldok doon. Kapag lumabas ka sa guhit, ibig sabihin wala ka na sa kurso. Kapag lumagpas ka doon gumawi ka sa banda sa kanan, ipipihit mo ngayon kasi ina-autopilot yun kapag nasa high seas eh. Okay, sa international sea, naka-autopilot na yun. Ipipihit mo yon papunta banda sa may kaliwa para makabalik ka doon sa may course line mo. Hindi ka maliligaw hanggang makarating ka sa destination mo. Alas 6, alas 7, check mo uli yun. Kapag lumabas ka naman, sumobra ka naman, napunta ka sa kaliwa, halimbawa, yan yung course line, pero yung sa GPS lumalabas ang position mo nandito, ipipihit mo naman pa kanan para makabalik ka sa may course line. So, inaalagaan po yon at binabantayan. Okay? Dapat po ginagawa po natin yung bagay na yun, nililid po natin o dinadirect po natin yung ating buhay into a straight path. Tama? Hindi tayo umiikot sa kanan at hindi tayo umiikot saan? Sa kaliwa. Okay. Pero tingnan niyo yung sa picture B. Palagay niyo bakit nauna sa C, hindi dumiretso doon sa point B. Kasi ang point of origin niya yung A. Ang point of destination niya yung letter B. Tama? Ayun ang sa A, dumiretso lang siya ron. Pero pagdating dito sa kaliwa, doon sa B, umikot siya, dumaan siya sa C, dumaan siya sa D, dumaan siya sa E, bago siya bumaba doon sa B. Ano kaya ang dahilan nun? Way to deliver, pwede yun. Tama, pwede rin yun. Tapos yung final destination niya, yung letter B. Tama? O pwede rin naman, merong shoal doon, merong bahura. Mababaw yung tubig doon. Kaya umiba siya ng kurso, umiba siya ng daan. Siguro baka heavy yung cargo niya, yung drop niya masyadong malalim, sasadsad siya. At yung nandoon sa letter A, siguro light lang yung barko na yon, no? Pwede siyang dumaan sa mababaw na may shoal siya, kagaya mga panatag shoal, mga ganon, no? May mga sandbar yan sa ilalim, pwede mong tayuan, pwede mong tambakan para gumawa ng isla. Nasusundan po ba natin? So, pwede yung bagay pala na yon. Now, ano yung gustong sabihin natin sa bagay na yon? Anong gusto nun sabihin sa atin? Why? Bakit umikot? Napihit ko na ba kanina? Hindi pa pala. Nawala pala ako. Nawala eh. Nonetheless, the given example to maintain your course or to keep your track does not necessarily mean that you have to navigate or travel on a single direction. Kapag sinabi po natin right track, hindi po ito nangangulugan labang na magta-travel po tayo o maglalakbay po tayo sa isang direksyon. Tama?
from point A to B. Okay? It doesn't follow, no, does not necessarily mean that you have to navigate or travel in a single direction from point of origin to point of destination. Kagaya yung nakita natin sa letter B kanina. Bakit po kaya? Ang dahilan, for many times you have to alter your course to avoid collision. Kapag meron kang kasalubong, siyempre, magpapalit ka ng kurso. Tama? O kung merong tatawid, magpapalit ka ng kurso. Or to be grounded o para sumadsad, mag-alter ka ng course. To make necessary turns for you to get onto your final destination. So yun ang nangyari doon sa figure B. Umikot siya, pero nakarating pa rin siya doon sa kanyang final destination. Tama? Hello? Pwede rin kapag meron kang gustong iwasan ng bagyo. Okay? Halimbawa, galing ako ng SM North. Pupunta ako ng SM Grand Central. Anong daan? Ang shortest at straight direction yan, dadaan ka ng EDSA hanggang makarating ka ng monumento. Tama ba? Hello? Kasi dapat shortest and safest route. Yun ang rule sa barko eh. So mula North EDSA, dadaan ka mula sa SM North, babaybay ka ng EDSA para makarating ka ng monumento. Pero nakarating na ba ako ng SM Grand Central? Nakarating na ba ako? Kung SM Grand Central ang destination ko mula sa SM North? Kinakailangan kong umikot mula sa monumento para makarating ako ng SM Grand Central. Dahil kung di ako iikot, nandun ako sa SM Hypermart. At hindi yun yung gusto kong puntahan. Hindi yun yung destination ko. Ang destination ko kasi, SM Grand Central. So kahit sinasabi ng Biblia na kinakailangan mong lumakad ng diretso, hindi yun nangangulugan na hindi mo na kailangan umikot kapag kinakailangan. Tama? Kailangan mo pa rin umikot kapag meron kang gustong iwasan o kung kaya para magkaroon ka ng safe na daan. Nasusundan po ba ninyo? Amen. Matatapos na po tayo. Sa barko, maliliit pa sila nito eh. Matagal na kasing message kaya yung mga illustration ko, yung galing pa noon doon sa trabaho. Okay. Doon sa rules of the road, meron kami tinatawag na keep right rule. Ano yung paano po ito? Okay, kaya sinasabi natin, no, kapag sinabi nating right track, hindi po ito nangangahulugan na laging diretso. No? Di ba sabi natin dati, yung daanan ng mga tupa doon sa may hills, okay, para mapakain po sila, ay ano po yun? Tawag dito, circling yung slope ng hills, no, paikot siya doon, no? Ay spiral. Hindi siya diretsong paahon o palusong. Sa Rule 9, dun sa mga narrow channels po ito, sabing ganun, vessels should keep to the starboard side, ibig sabihin sa right side of a narrow channel or fairway. At paano po natin yon? Para mas maintindihan po natin, kuha po tayo ng tao, si Kuya Dustin, at saka si Ramiro. Kuya Ramiro, halimbawa, papunta ka ron. Si Kuya Dustin, papunta dito. Ang sabi ng rules, doon sa narrow channel, Rule 9, vessels should keep to the starboard side or right side of a narrow channel or fairway. Paano yun? Saan ka po peso kung papunta ka rito? Sa kanan mo. Ikaw, Ramiro, sa kanan mo rin. Dito ka muna kayo, hindi pa tayo tapos. Huwag ka magmadali. Sa kanan, para hindi kayo magbungguan. Dahil kung si Ramiro pupunta ron sa kaliwa, magbubungguan kayo. Kaya ang rules natin, keep right. Dapat lagi kang nasa tama. Yung tama sa barko, according sa rules, sa kanan, hindi diretso. Nasusundan po ba ninyo? Okay. Sa Rule 14, ang sabing ganon, ganito. Sa head-on situation naman, no, yung collision, magbubungguan kayo. When two power-driven vessels meet head-on, both must alter course to starboard or right side to pass on each other port side o dun sa left side. Paano yun? Paano nyo gagawin yun? Saan ka iiwas, Ramiro? Sa kanan. Ikaw saan ka iiwas? Sa kanan. Dahil kapag merong isa sa inyo nagkamali ng ikot, kumaliwa, ano mangyayari? Magbabanggaan kayo. So ang keep right, no, rule doon,
dapat lagi kang nasa kanang side. Paano ngayon ito? Kung merong tumatawid, merong passing by sa crossing situation, sa Rule 15. Ang sabi, when two power-driven vessels are crossing so as to involve risk of collision, no? Nakikita nila merong banggaan. Ito makikita natin, tumatawid yung isa papunta roon. Tama? Ramiro, dito ka kunwari. Ikaw dyan ka pa rin. Harap ka nandyan. Kunwari, magtatawiran kayo eh. Crossing situation kayo eh. Ang sabing ganon, when two power-driven vessels are crossing so as to involve risk of collision, the vessel which has the other on her own starboard side or right side shall keep out of the way and shall, if circumstances of the case admit, kapag nakita mo ng ganun ng sitwasyon mo, avoid crossing ahead of the other vessel. Paano yung gagawin nyo? Ulitin natin. Ang sabi ganito, when two power-driven vessels are crossing, tawiran, ano po, so as to involve risk of collision, the vessel which has the other on her own starboard side or right side, yung barko raw na merong ibang barko sa kanyang kanang bahagi o starboard side, okay, shall keep out of the way, okay, and shall, if the circumstances of the case admit, avoid crossing ahead of the other vessel. Paano gagawin yon? Iwasan niyang tumawid doon sa harapan ng isa pang barko. Sinong merong kanang sa inyong dalawa? Ikaw. Ikaw ang iiwas. Ikaw dediretso ka, ikaw pupunta ka doon sa puwitan niya, iiwas ka sa kanan para makarating ka sa puwitan. Dahil kapag tumawis ka sa kaliwa, tatawid ka ron sa may unahan niya, magbabanggaan uli kayo. Tama? Paano niiwasan yung banggaan? According sa rules, sabi, keep right. Sa gabi kasi ganito yung ilaw niya na makikita natin. Ayan. Ang makikita natin dun sa starboard side, ano raw? Ayun, yung kulay green. Kaya Ramiro, balik ka uli dito. Kung tatawid ka rito, anong ilaw meron ka rito? Sa kanan mo, green. Yun yung nakikita niya, kaya didiretso siya. Pagkatapos siya naman, anong ilaw meron siya sa kaliwa? Doon sa may kaniyang port side, port view. Pula. Yun ang nakikita mo, kaya iiwas ka. Nasusundan po ba ninyo? At kapag yung ilaw, nakikita niyo yung parehong green tsaka pula, pagkatapos merong dalawang puti, ano yung ibig sabihin nun? Ito, yung pangalawa, magkaharap kayo. Ang nakikita mong puting ilaw, yung isa formas, yung isa aftermath. Dalawang ilaw yun, parehong puti. Dito sa kanan mo, green. Dito sa kaliwa mo, pula. At ganun din sa aeroplano. At kapag nakita mo yung isang ilaw na yon, anong ilaw yon? Yung pangatlo, anong ibig sabihin nun, kapag isang ilaw lang nakikita mo na kulay puti, ang nakikita mo sa kanya puwitan, ang ibig sabihin nasa unahan mo siya. Kung mag-o-overtake ka. Tama? At kung mag-o-overtake ka saan? Sa kanan pa rin. Huwag mo sisirain yung rules dahil mamaya magkabanggaan kayo dahil hindi niya alam yun na may mag-o-overtake sa kanya eh. Tama ba? Hello? So keep right. Ang ibig sabihin natin dito, hindi lahat tawag dito. Pag sinabi nating straight light, hindi lahat sa straight, tama ba ko? Lead your life straight. Kapag sinabi nating straight at pala, hindi sa lahat ng pagkakataon, ano yon? Diretsyo, no? Kinakailangan ding umikot pagkaminsan para safe tayong makakarating sa ating destinasyon. Ang punto natin ito, our point here is that though we are instructed to lead our life straight, we are still allowed to alter our course or change our direction as necessary. Kahit pa sinabihan tayo, kahit pa merong command, halimbawa, na pangunahan natin yung ating buhay, na mamuhay tayo ng diretsyo, inaalaw pa rin tayo ng Panginoon na umikot pagkaminsan. Tama? Para magpalit ng ating direksyon kapag kinakailangan, to make turns, para lumiko, para mag-maneuvers, as long as this action is for us to keep on the right track. Dahil yun yung right track para sa atin in route to our destination, para makarating tayo sa ating papupuntahan. Tama? Galing ng North SM, pagpupunta ng GAN SM, dediretso sa EDSA, pero liliko ka pagdating sa may monumento.
Ano ang conclusion natin? Yay! Okay. Sabing ganon, in our Christian journey, here we are told that in order for us to reach our goal or destination, safe and secure, we have to observe the traveler's guide or to follow God's given rules of the road or instruction. Okay? Sabing ganon, sa atin daw paglalakbay bilang mga Kristiyano, dito tinuturuan po tayo na para marating po natin yung ating lunggatiin. Pastor, yung kanyang Tagalog mo, ano yun? Para marating po natin yung ating destinasyon. Okay, na ligtas at sigurado. We have to observe, ano wrong i-observe natin? Yung ating traveler's guide. And for us Christian, ano yung traveler's guide po natin? Ano? Yung ating mga Biblia. Okay? To make turns, maneuvers, or to follow God's given rules or the roads. To follow God's given rules of the roads or instructions. In these lessons, we learn at least 3 important things that will help us to overcome or to pass through the obstacles and challenges awaiting our ways and for us to keep on the right track. Sa lesson na ito, sa aralin po na pinag-aralan po natin, natutunan po natin yung 3 importanteng bagay. Okay? Na makakatulong sa atin, tutulong sa atin para ma-overcome po natin, malagpasan po natin yung mga obstacle, yung mga hadlang, yung mga hamon, challenges, na naghihintay sa atin doon sa daan para magkaroon po tayo o para manatili po tayo sa tamang landasin. For us to keep on the right track. 3 things that we have to remember in our journey. Ano po yung 3 bagay na yon? 1, look directly forward. 2, level your rugged path. And 3, lead your life straight. Amen po ba? At pagkatapos, pwede ka nang umalagwa. Amen? Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang hapon po ulit sa ating lahat.